Father and Son, become one. Panahin pa kayo? Mayroon tayo tayo pala. Saan ba kaya natin mabasa dyan? Mula niya natin yung John 14:23. Hindi pakibasa. Pakibasa lang po. 14:23. 14. Yan. Ganyan. Sumagot sa inyo. At sinabi ka kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin ay kanyang tulo pa rin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking ama at kami pasa sa kanya at siya'y gagawin namin aming tahanan. Take note, at kami. Sino ba yung kami? Doha. Yung Father and Son at kami pasa sa kanya at gawin namin siyang aming tahanan. So, ang purpose pala, mga kapatid, kaya ang Diyos ay bumababa doon sa katauhan ni Jesus Christ para sa mananampalataya, para sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Yun ang purpose. Yun ang hiwaga ng kadiyusan. Only one God. Patunayan natin na mayroong isang Diyos. Sino ba ang sinugo para tayo tumibay ang ating pananampalataya? Nung magkaroon ng transfiguration sa John, Matthew 17:25, this is what with my beloved Son, whom I will receive. I am well pleased. Sino ang dapat nating pakinggan? Kung magtanong tayo patungkol sa kadiyusan, mga kapatid, sino ang una natin susukahin? Si Jesus Christ. Tanungin natin si Jesus Christ ngayon kung patungkol sa Diyos. Kung ilan mataga ang Diyos. Tanungin natin si Jesus Christ. Panginoong Diyos, tanungin ka namin. Saan hiniging salita? Saan natin maparating? Sa John 17:3. Si Jesus Christ ang salita niyan. Pwede pakibasa? Version yan, 17:3. Sige, unahin sa 1 para pakita natin na si Jesus Christ ang salita namin. Ang mga bagay na ito ay sinalita nito. At sa pagsingalan ng kanyang mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. So, kaya nakagad. At ito ang buhay na wala hanggan na ikaw ay makilala nila ng iisang Diyos, iyong tunay. At siyang iyong sinugo sa mga tuwing. Okay. So, ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay makilala ang iisang Diyos na tunay. Maliwanag yan, mga kapatid. Sabi ni Jesus Christ na there is only one God. Ako yun. Tututanin natin sa mga apostol. Dahil, sino ba ang recipient na design na ibinigay ng Diyos kay Jesus Christ? Ang mga apostol. Sila ang recipient ng witness na Panginoon Kristo na galing sa Ama. Sabi ni Jesus Christ, my doctrine is not mine, but yung nagturo sa Kanya. So, ang recipient, mga kapatid, sa mensahe na binigay ng Diyos kay Jesus Christ, ang mga apostol. Tanungin natin, ang mga apostol, kung ganun din ba ang pagkaintindi o pagkatanggap nila patungkol sa kadiyusan. Pati basa, ano yung mabasa dyan? 1 Corinthians 6. chapter 8, verse 6. 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Sabi ko ito, sa kanang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama. Nakuha sa Kanya lahat ng bagay ay tayo sa Kanya na isa lamang Panginoon, isang Kristo, na sa pamagitan niya, lahat ng bagay tayo sa pamagitan niya. So malinaw mga kapatid, maging ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang kanyang pahayag patungkol sa Diyos ay isa lang.
Ini yung pinatutungkulan niya. Yung gumawa ng langit at lupa. Magsa. Na naglaglag sa langit at sa lupa. At ganun din ang mga apostol na atin pong sinusundan sa atin pong pananampalataya. Ang sagalang atin ay may iisang Diyos lamang, ang Ama. Ang linaw-linaw yan. Kapag sirain mo yan, magugulo ang Biblia sa inyo ka. Mga kapatid. Hallelujah. Ngayon pa ako. Okay. 10 minutes. So, yun. Bigay ko na lang sa question. Okay, nabigyan na kayo ni Krista. Okay. Yung may question, dadla ko ng kamay para Baka na. Tanong. ang topic po natin ay Godhead, ano po ba? Okay, mula po sa 7th dimension, ang topic po natin sa bumaba po. Ano po ba? Ako nanaan. Ano po ba? May nabasa po kasi ako sa kasulatan. Kung ang ulit po ay nanaan dito, bakit ang sabihin nila natin mo yung pangalan, hindi mo pinagaling sa taas. Ang spiritual natin. So, sabihin, kung ang sila nalaman nyo, bakit meron pa rin Apat. Okay, well, may muna dyan. Kapag walatiin mo ang iyong pangalan, dumating ang isang piling mula sa langit na nagsasabi, niluluwalmatin na ang muli ko luluwalmatin. Yung kalwalhatian, yung glorification na. Kamay na gano'n. Sige. Sige. Kalwat na gano'n. So, wala po tayo sa glorification. Kasi po, ang sinabi po, kung ibuban sa sinabi kaya meron po po sa taas. Sabi ko kanina, tumakas po doon eh. Doon pagkaan, bakit meron po po naiwan niya doon sa Yung sinabi ko sa bumaba ang Diyos, hindi ko sinabi kanina tumahan. May word ba akong tumahan? Wala akong binili na tumahan. Nakarecord kayo. Nag-crate. Yung dwelling. Dwelling. Yung dwelling. Bakit nasa taas pa? Yung tumahan, itong mga kapatid, itong tumahan, Pag nag-18. Ano? nakalimutan ko kung isipin nila. Hindi bulto, yung padyusan, hindi na kaya rin Jesus Christ. Tapos, parang dagat. Tapos. Yung buong ocean, at ito yung basa. Kapag nilagay mo dyan, kaya kaya. Hindi. Ganun din ang Diyos. Ang ibig sabihin, nakalimutan ko kanina, ang tumahan kay